Hi Kaito Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin about sa isang bagong-bagong company na isa sa mga requested ngayon kung saan tatalakayin natin kung maganda bang pumasok dito o itong company nito ay kailangan nating iwasan. Ipangalan ng company nito ay ang Melon Plus. Melon Plus? So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ano nga ba ang Melon Plus para sa mga wala pang idea sa website nito? Basta sa kanilang video presentation, ang Melon Plus ay isang membership card club kung saan pwede kang makakuha ng mga perks at privileges. At isa rin itong fully automated all-in-one affiliate business platform. So bago natin pag-usapan kung paano kikita dito at bago natin sagutin kung maganda ba itong simulan na pagkakakitaan, pag-usapan muna natin yung mga pwede mong makuha once na ikaw ay mag-join sa Melon Plus. Once na mag-join ka dito sa Melon Plus, kasi pipili ka dito ng membership. So dito meron kang pagpipilian na membership, okay? Sa card holder package, okay, yun yung babayaran mo. Pero sa subscription, meron kang 1 month. Pag 3 months, 6 months, at 1 year. Okay? Ano naman ang laman ng package? So, kung bubuksan po natin yung package ng Melon Plus. So, ito po yung package nila. Buksan natin. So, nandito, meron tayong card. So, kasama po yung bahay kubo. Ayan, bahay kubo. Buksan lang natin. So, dito po yung product ng Melon Plus once na bumili ka ng package. So, once na mag-join ka dito sa Melon Plus, ito po yung dalawa yung makukuha mo. Okay? Plus, itong card nito, meron itong perks and privileges na pwede mong makuha. Pag-uusapan natin maya-maya lang. Maliban sa package, pwede ka rin maka-access sa Melon Plus factory price ng bawat product sa loob ng kanilang platform. So, pangalawa, maliban sa factory price, pwede ka makakuha ng up to 40% discount sa lahat ng in-house Melon Plus products. So, pangatlo, magkakaroon ka ng discounted products sa loob ng Melon Mall at mga promos which is good kung ikaw ay nakafocus sa pagbebenta ng mga produkto. So, pang-apat, pwede ka makakuha ng free voucher sa lahat ng kanilang partner brands. So, pang-lima, na pwede mong makuha yung free pass o ticket sa mga event ng Melon Plus. So, yan yung mga iba't ibang pwede mong makuha as a card holder at active member ng Melon Plus. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano kikita dito sa Melon Plus. Una ay sa pamagitan ng direct selling o kaya naman dropshipping. Pwede mo yan gawin dito sa Melon Plus or pwede mong i-promote ang mismong Melon Mall mo online. Dahil nga mayroon kang access sa factory price at mayroon kang up to 40% discount sa lahat ng in-house product ng Melon Plus, kapag may bumili sa'yo ng produkto gamit ang SRP price, kikita ka ng pera doon. Ngayon, pag sinabing direct selling, bibilhin mo yung produkto at ibebenta mo sa mga kakilala mo. Kumbaga, ikaw yung magiging direct distributor ng produkto ng Melon Plus sa lugar mo. Pwede mo yung gawin dito sa Melon Plus. Kapag sinabi namang dropshipping, pwede mo itong ibenta online, patungan mo yung price o sundin mo yung SRP price, okay lang. Kapag may bumili sa'yo, bibilhin mo yung produkto sa Melon Plus at si Melon Plus na yung magdi-deliver nun sa customer mo dahil yung buong fulfillment system ay sagot na ng Melon Plus. Pero, pwede mo rin gawin na i-share yung link, okay? Yung link mo, yung link ng Melon Plus mo, store link at product link. Ibig sabihin, marketing ka lang. Wala kang ibang gagawin at makakuha ka ng komisyon doon once na may bumili sa'yo. Hindi lang yan dahil pwede ka rin kumita sa pamagitan ng pag-refer ng tao. Ang kitaan dito ay 1 point katumbas ng 1 peso. Kapag may nag-join under mo o kung meron kang na-recruit, pwede kang kumita dito ng 1,000 points which is katumbas po ito ng 1,000 pesos. Pangalawa, pwede ka rin kumita sa indirect referral. Dito, pwede kang kumita ng 200 pesos hanggang 20 pesos. For example, sa second level, 200 pesos ang pwede mong kitain at sa third level naman ay 100 pesos. Pangatlo ay sa pamagitan ng subscription box. Ano naman ito? So, maliban kasi sa membership fee, meron din silang tinatawag na subscription kung saan magbabayad ka ng 500 pesos buwan-buwan. Para ma-enjoy mo lahat ng pwede mong makuha dito sa loob ng kanilang platform, kailangan mong maging active member sa pagbayad ng 500 pesos monthly. Dito kikita ka sa tinatawag nilang pre-line, kung saan pwede kang malagyan ng tao sa ilalim mo at pwede kang kumita ng 2.5% monthly under ng box mo. Maximum na pwede mong kitain dito ay 819,000 pesos
monthly. Hindi lang yan dahil pwede ka rin kumita sa pamagitan ng multi-tier commission. No, paano ba ito? Dito pwede kang kumita ng 50% commission sa total na subscription box earning ng direct card holder mo. Ibig sabihin, sa lahat ng recruit mo, kikita ka ng 50% sa bawat kita nila. Hindi lang yan dahil pwede ka rin kumita sa pamagitan ng indirect multi-tier commission, kung saan kikita ka ng 3% to 10% sa profit ng mga recruit ng direct referral mo hanggang 5th level. So, yan yung mga iba't ibang paraan kung paano kayo kita sa loob ng Melon Plus. Ngayon, kung ang tanong mo, teka, maganda bang pumasok dito o simulan itong pagkakakitaan na ito? Ngayon, pag-usapan natin yung pros and cons. Pero bago natin pag-usapan yan, no, disclaimer lang po na lahat ng pros and cons na pag-uusapan natin ngayon ay base lang po sa nakita kong maganda at hindi magandang bagay para sa akin, o para sa akin lang po Ito po ay personal opinion ko lang na pwede mong gawing reference para malaman mo kung papasok ka ba dito o hindi. Okay? Para magkaroon ka na magandang desisyon kung mag-join ka ba dito o hindi. Unahin na natin yung magandang bagay. Unang-unang magandang bagay na nakita ko sa company nito ay yung presentation nila. Bakit? So, madalas kasi sa presentation o karamihan ng presentation ng ganitong klase ng negosyo, hindi na nila pinapaliwanag yung produkto. So, ang ginagawa nila, puro hype na lang sila. Yung kitaan, kung paano sila kumikita, yung magkano na ba yung kinita nila monthly. So, basta meron silang produkto, then tapos na yon. Pero dito, hindi lang nila sinabi na mayroon silang produkto, pinaliwanag rin nila kung para saan yon at ano yung kagandahan ng produkto na yon sa atin. So, big thumbs up tayo dito kasi para sa lahat ng gustong pag-focus sa pagbenta ng products, meron silang idea o meron silang alam. So, pangalawang nagustuhan ko dito ay pwede kang kumita sa pagbenta ng products. Sa katunayan, sa presentation na pinopromote lang nila yung pag-share ng link ng products, ng store at ng specific merchant. Then, kikita ka ng commission once na may bumili ng products gamit ang link mo. So, ang tawag po sa model na yon ay affiliate marketing, hindi po dropshipping. Okay? Hindi porket yung company ay nag-handle ng fulfillment automatic, dropshipping na ang tawag doon. Hindi po. Okay? Hindi po ganon. So, medyo gusto ko lang linawin yung part na yon. Once na ikaw ay gumagamit ng link sa pag-share ng product, then kikita ka ng commission, tawag dyan ay affiliate marketing. Pero base sa pag-analyze ko ng sistema nila, no, pwede mo talagang gawin yung dropshipping at direct selling dito sa company nito. Ibig sabihin, sa liwa sa tinuturo nila, totoo pa rin naman na pwede kang kumita o pwede kang makapagsimula ng dropshipping business at direct selling business gamit ang in-house products ng Melon Plus. At yun ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa Melon Plus. Okay? Pangatlong nagustuhan ko dito ay yung mabilis na deliver ng product. Sabi nila, sa Metro Manila, 1 to 2 days, 3 to 7 days naman outside Metro Manila. Pero base sa experience ko, kahit outside ako ng Metro Manila, dumating yung produkto ko ng pangalawang araw. After kong mag-join dito sa Melon Plus. Doon, very big thumbs up tayo sa Melon Plus dahil sa lahat ng nasalihan ko at na-review ko dito sa YouTube channel natin. So, Melon Plus lang po yun ang kapagbigay sa akin ng magandang delivery services dahil sa bilis ng deliver nila. Pang-apat na nagustuhan ko dito sa Melon Plus. Pero sa ngayon ay magiging neutral muna ako dahil membership club ang Melon Plus kapag nagkaroon sila ng mga partner, mga brands at business partner. Isa ito sa best perks na nakikita ko. Bakit? Dahil pwede mong gamitin yung card para magkaroon ng discount sa mga establishment o mga products na gusto mong bilhin o puntahan. Ibig sabihin, sa ngayon, sila yung may good offer kaysa sa ibang mga business opportunity na mayroong ganitong klase ng linya. Pero dahil hindi pa ito nangyayari, wala pa akong nakikitang mga partner nila, okay, magiging neutral muna ako dito dahil kapag hindi yun nangyari, papasok ito sa cons. Pero kapag nangyari ito, nagkaroon sila ng partners ng mga brand, ng mga establishment dito sa Pilipinas at iba pa, masasabi ko na isa ito sa mga best perks na pwede mong sabihin kung bakit kailangan mo maging active member ng Melon Plus. So, yan yung mga nagustuhan ko dito sa loob ng Melon Plus. Pag-usapan naman natin yung mga hindi magandang bagay o yung mga nakita kong hindi magandang bagay dito sa loob ng Melon Plus. Uulitin ko lang po, disclaimer lang, na lahat ng pag-uusapan natin dito ng mga cons ay base lang sa mga nakita kong hindi magandang bagay para sa akin, no? Para sa akin lang po. Ito pa personal opinion ko lang na pwede mong gamitin o gawing reference na makakatulong sa iyo sa tamang pagdedesisyon mo kung magjo-join ka ba dito o hindi. Unang hindi ko nagustuhan dito ay yung Hong Kong-based company po ito. Ibig sabihin, ang legalities nila ay wala dito sa Pilipinas, nasa Hong Kong. No, bakit nasa cons siya?
kahit merong legalities naman, okay? Nagtayo ka ng negosyo na pinopromote dito sa Pilipinas pero nakaregistered ka sa ibang bansa. Bakit? Para maiwasan ba nila yung batas at regulation dito sa Pilipinas? Para ba maiwasan nila yung tax dito sa Pilipinas? Bakit? Yan yung malaking tanong, kapatid. Siguro yan yung kailangan nilang sagutin sa mga member nila para mapanatili yung tiwala at hindi sila mangamba na pwedeng mangyari na mawala na lang sila parang bula. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito ay yung design ng website. Ang website kasi nila ay hindi responsive kasi nakafocus lang ito sa mobile view. Sa isang e-commerce store o online store, hindi po maganda yung ganitong klase ng design. At base lang sa opinion ko, sa ganitong klase ng design, ay pwede ko itong sabihin na isang fake e-commerce store. Bakit? Dahil ang design ng website nila ay hindi nakafocus sa lahat ng devices. Pansinin mo na lang yung mga legit na e-commerce store, kahit yung mga maliliit na e-commerce, talagang responsive yung website nila. Kasi kapag hindi responsive, makaka-apekto yun sa pagbenta sa store. Okay? At marami pong mga dead links na masasabi kong pwede maka-apekto sa credibility ng company na ito. Pero ito ay minor lang dahil nasa beta pa lang naman sila. Possible na mga susunod na araw pwede nila itong mabago, pero kung hindi nila ito mabago, no, medyo mag-isip-isip ka na kung mag-join ka ba dito o hindi. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito ay wala po silang direct customer support. No, kailangan nakapag-join ka sa isang tao o grupo para magkaroon ka ng support, pero kapag naka-join ka sa link ng company mismo, naka-direct ka sa company, wala ka pong makakuhang direct customer support dito. At sa isang negosyo, kapag walang customer support, hindi po maganda kasi kapag nagkaroon ka ng problema, wala kang tatakbuhan. Okay? So, yun yung nakakalungkot dito. So, yun yung mga hindi magagandang bagay na nakita ko dito sa company. No, pag-usapan naman natin yung mga red flag na nakita ko dito sa company na ito. So, ulitin ko lang po, disclaimer lang ulit, okay? Sa mga susunod na pag-uusapan natin ng mga red flag ay base lang po sa personal opinion ko na pwede mong gamitin lamang na reference sa pagdedesisyon mo kung papasok ka ba dito o hindi. So, unang red flag na nakita ko dito ay yung reward system nila ay hindi po affiliate program. Ito po ay MLM o multi-level marketing system. Pag sinabing affiliate program, nakafocus po ang reward system sa pagbenta ng products o serbisyo lamang. Hindi po sa pag-recruit. Okay? Ang purpose ng affiliate program ay palawakin yung presensya ng produkto o serbisyo sa mga tao. Okay? Ang kitaan dito ay commissioning lang. Kapag nagbenta ka ng produkto o kapag nag-refer ka ng tao at merong bumili ng produkto o serbisyo, gamit yung affiliate link po, kikita ka ng pera o ng komisyon. Pero hanggang doon lang, kapatid. Sa affiliate program, hindi ka ikita sa pag-recruit ng tao. At hindi ka ikita sa recruit mo. Ang kitaan sa affiliate marketing ay bawat produkto o bawat serbisyo. Sa tunay na affiliate marketing business, hindi mo kailangan na magbayad o hindi mo kailangan ng initial investment para makapagsimula. Kaya meron tayong tawag sa bawat business model para ma-identify natin yung tamang sistema ng reward system o ecosystem ng iba't ibang negosyo o ng isang business model. So, base sa reward system ng Melon Plus, ito po ay isang MLM o multi-level marketing at hindi po affiliate marketing program. Kung saan, hindi ka lang nakafocus sa pagbenta ng products, kundi pwede ka rin kumita sa recruit ng tao para gawin yung negosyo. Okay? It's a cycle. Kikita ka dito sa recruit mo. Kikita ka dito sa pagbenta ng recruit mo. Tawag dyan ay MLM at hindi po affiliate program. Okay? Pangalawang red flag, possible na ito ay a pyramid scheme. Bakit? Paano ko nasabi? Karamihan ng kitaan dito ay nakafocus sa recruitment. At ganitong klase ng system ay meron pong hangganan. At malaki ang porsyento nakikita ng malaking pera ay yung mga taong nasa taas lang. O yung mga taong nauna o yung mga taong maraming na-recruit. Kaya ako nasabi ito na possible na pyramid scheme. No, pangatlong red flag na nakita ko sa company nito ay yung subscription packs ay sign po ng Ponzi scheme. Ang sistema ng Ponzi scheme, magbabayad yung mga nasa baba para mapondohan yung kita ng mga nasa taas. So, para kumita ka dito, kailangan mo mag-recruit o kailangan mo malagyan ng recruit sa ilalim mo para pambayad sa mga nasa taas. No, sign ng Ponzi scheme ay nakafocus sa recruitment. Ang kitaan ay nakabase sa recruit. High reward system na pinapangako sa iyo, no, kawalan ng totoong serbisyo o produkto kung bakit kailangan mo magbayad buwan-buwan at malaki ang posibilidad na mag-collapse ang ganitong klase ng sistema. Okay? Pang-apat na red flag, mayroon po silang history. No, pwede mong panoorin ang video na to
at mag-iiwan na rin ako ng link about sa SEC advisory ng company nito. So, yan po yung mga red flag na nakita ko dito sa Melon Plus. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin, paano mo masasabi na para sa iyo ang pagkakitaan na ito? Sabihin natin na magaling kang mag-recruit ng tao, okay? Meron kang malawak na network, then sa tingin ko, kikita ka ng pera dito. Kung ikaw naman yung magaling magbenta o mag-market ng products, kahit na hindi pa ito kilala, then sa tingin ko, pwede kang kumita ng pera dito. Hindi naman ito para sa'yo, okay? Kung ikaw ay hindi magaling mag-recruit ng tao, hindi ka fan ng MLM business o yung recruit, hindi ito para sa'yo kung papasok ka lang dito kasi napangakuan ka ng malaking kitaan pero wala kang gagawin. Okay? Ibig sabihin, hindi ka magre-recruit ng tao, then hindi ito para sa'yo, kapatid. Okay? Hindi ito para sa'yo kapag nasabihan ka lang na mag-join ka dito, kahit hindi ka mag-invite, kikita ka ng pera. Okay? So, hindi po yun para sa'yo. So, ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid, ano ba yung masasabi mo sa company nito? Masasabi mo ba na ito ay maganda para sa'yo? Masasabi mo ba na pwede ka talagang kumita ng pera dito? O ikaw yung isa sa mga naniniwala na ito ay hindi magandang pagkakakitaan at pwedeng mauwi ito sa panloloko? Okay, comment mo sa haba ng video na to kung ano yung opinion mo base sa pinag-usapan natin ngayon at base na rin sa experience mo kung naka-join ka dito sa company nito. At i-share mo na rin ang video na to sa mga member ng company nito para malaman natin kung ano yung experience nila sa company na pinasukan nila. Para meron din tayong idea kung para sa kanila maganda ba ito o hindi. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, no, give me a big thumbs up, no, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Nakasamuli, I'm Neil Llanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!